Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Unang linggo ng Kwaresma at ang ating ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Hesus matapos na siya ay binyagan sa Ilog Jordan. At sinasabi, siya'y tinukso ng dyablo doon sa disyerto. Magandang malaman, sa disyerto, ano ba ang matatagpuan doon? Ano ba mayroon sa disyerto? Sa totoo, sa disyerto, ang matatagpuan natin doon, ang mararanasan natin doon ay kawalan, kakulangan, kahinaan. Kawalan, ibig sabihin, sa disyerto, wala yung kung ano yung pangkaraniwang matatagpuan natin sa syudad. Maraming mga bagay na nasa syudad, wala sa disyerto. Kaya ang mapunta sa isang disyerto ay ang makaranas ng tinatawag na kawalan ng kung ano ang nakasanayan nating gawin o hanapin sa buhay. Karanasan ng kawalan. Iyan ang malinaw na mararanasan sa disyerto. Kakulangan ang isa pang masasabi nating mararanasan sa disyerto. Kakulangan ng mga pangunahing kakailanganin ng tao para maging mapayapa, maayos at masaya ang buhay. Sa disyerto, ang unang-unang kakulangan ay tubig. Halos sa disyerto, walang tubig. Napakamahal at maituturing na ginto ang tubig. Kaya isa sa pinakapangunahing pangangailangan ng tao para maging pamatid-uhaw ay ang tubig. Pero sa disyerto, matindi ang kakulangan ng tubig. At alam natin yon. Ang marami sa disyerto, langis. Pero hindi natin maiinom ang langis. Hindi natin kailangan ang langis para maligo. Kakulangan ng tubig. Iyan ang isa sa malinaw na mararanasan sa disyerto. At ikatlo, kahinaan. Sa disyerto na halos naroroon ang tinatawag na karanasan ng kawalan at kakulangan, papasok ang kahinaan. Kapag halos wala kang makikita at kung anong mga kailangan mo wala doon, halos kulang na kulang sa maraming bagay, doon magiging matindi ang kahinaan. Papasok ang tukso, papasok ang kahinaan. Kaya sa totoo, hindi nakapagtataka kung bakit ang ating Panginoon sa kanyang pamamalagi ng 40 araw at 40 gabi sa disyerto kung saan naranasan niya ang kakulangan, ang kawalan, ang kahinaan. Siya'y tinukso ng dyablo. Kakulangan sa pagkain, tinukso. Gawin mong tinapay ang mga batong iyan. Makapangyarihan ka, di ba? Gamitin mo ang kapangyarihan mo para ang mga bato ay maging tinapay para ikay makakain.
Iba't ibang uri ng tukso ang maaaring maranasan sa isang karanasan ng kawalan, kakulangan, kahinaan. Pero sa lahat ng panunukso ng dyablo sa ating Panginoong Hesus, nagtagumpay siya sapagkat malinaw ang kanyang direksyon. Malinaw para sa ating Panginoon kung sino siya. Alam ng ating Panginoon na siya ay makapangyarihan at siya ay Diyos. Kaya hindi siya dapat magpadala sa panunukso ng dyablo. Kaya mga kapatid, dito sa unang linggo ng Kwaresma, ang magandang puluting aral mula sa ating Ebanghelyo ay ang katotohanan na sa karanasan natin sa buhay ng kawalan, kakulangan, kahinaan, papasok ang tukso. Kaya kailangan maging mapagbantay, maging alerto, maging matalas ang isip at pakiramdam sa kung papaanong aatake ang demonyo. Sapagkat malinaw sa karanasan ng ating Panginoon, ang pag-atake ng demonyo sa tao ay kung saan nandoroon ang kahinaan ng tao, kung saan nandoroon ang kawalan ng tao, kung saan nandoroon ang kakulangan ng tao, doon aatake ang demonyo. Alam po ba natin yon? Kakulangan, wala kang masasabing pag-aari o yaman na talagang sa iyo. Kung meron man, ito para sa iyo ay hindi sapat. Kaya gusto mo pang magkaroon ng mas maraming yaman. At dahil meron kang karanasan ng kakulangan sa yaman, magpapadala ka sa tukso ng dyablo. Kakapit ka sa kahit na anong pamamaraan, magkaroon lamang ng yaman. Kahit na isakripisyo ang magandang pagsasamahan sana sa loob ng pamilya. Kahit na isakripisyo ang maganda sanang pagsasamahan sa pagitan ng magkakaibigan. Babaliwalain ang lahat dahil sa karanasan ng kakulangan sa yaman. Pangarap ko na makamit ang kayamanang pinakananais-nais ko sa buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha iyon. Ang tanong, nakuha mo na ba? Naging masaya ka ba na nagkasira-sira kayo dahil sa kayamanan na pinag-interesan at kinuha mo? Walang magandang idudulot sa atin kung magpapadala tayo sa karanasan ng kawalan, kakulangan, kahinaan, sapagkat ibabagsak tayo ng lahat ng iyan at ilalayo tayo niyan sa Diyos. Matuto tayo sa halimbawa
ng ating Panginoon. Malinaw ang kanyang isip. Alam niya kung sino siya at hindi siya napadala sa lahat ng uri ng panunukso ng dyablo. Ang isang sikreto, salita ng Diyos. Sa panunukso ng dyablo, binalikan at sinariwa ng ating Panginoon kung ano ang nakasaad sa kasulatan. Talagang makapangyarihan at mabisa ang salita ng Diyos. At iyon ang panghawakan natin. Kaya mga kapatid, unang linggo pa lang ng Kwaresma, tayo ay tatahak sa disyerto ng ating mga buhay. At sa Kwaresma na ito, makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng kawalan, kakulangan, kahinaan. Huwag nawa tayong magpadala sa panunukso ng dyablo. Mapagtagumpayan nawa natin ang lahat ng panunuksong ito ng dyablo. At sa katapusan, kung magtagumpay man tayo ngayon, huwag tayong magdiwang, huwag tayong magsaya, sapagkat nakalagay sa Ebanghelyo, pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, umalis ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Kaya huwag maging mayabang, huwag maging masaya, huwag maging kontento. Ako, hindi ako matutokso dyan. Hindi ako magpapadala dyan. Huwag masyadong mayabang. Ang dyablo, alam niya ang kiliti ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, alam niya kung saan tayo mahina. At sa mga pagkakataon na nagpabaya tayo sa ating buhay espiritual, sa mga pagkakataon na medyo lumalayo tayo sa Diyos, doon siya aatake. Isang pagtukso, kayang-kaya tayong ibagsak. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito sa atin. Amen.